Hello! Sa video na to, i-share ko sa iyo ang CS Form 212 Revised 2025 na personal data sheet, and this time, sobrang detailed guide na talaga siya dahil pati yung font size, font style at iba pa ay shinare ko na rin, and nagbigay din ako ng actual na sample para ma-visualize mo talaga kung ano yung dapat na ilagay sa bawat category. So, umpisahan na po natin. Make sure na panoorin niyo po yung video na to hanggang dulo dahil sure po ako na lahat ng tanong nyo ay masasagot na. Pero kung hindi, just let me know pa rin sa comment section. Umpisahan po natin dito sa warning na makikita po mismo natin sa pinakaharap ng PDS. Sabi dito, any misrepresentation made in the personal data sheet and the work experience sheet shall cause the filing of administrative or criminal case or cases against the person concerned. Paalala po ito na huwag po tayong maglalagay ng maling impormasyon dahil malalaman po nila yan. At ayaw naman po nating ma-filean po tayo ng legal case, kaya iwasan po natin ito. Mas basahin po natin, read the attached guide to filling out the personal data sheet or PDS before accomplishing the PDS form. Ang dami po kasing dire-diretsong nag-fill out without reading. Kaya ang ending, nagkakamali po sila. So, ito po yung guide na sinasabi. Print legibly if accomplished through own handwriting. Ibig sabihin, kung handwritten kang mag-fill out ng form, make sure na nababasa siya. Pero I highly suggest na printed na lang or computerized na lang dapat yung PDS mo para pare-parehas yung itsura ng font size, ng font style, kasi 'di ba inconsistent siya kapag handwriting. So, tick mo lang yung appropriate boxes, like i-check mo lang siya, and use separate sheet if necessary kapag mag-fill out ka ng printed nga. So, indicate mo lang yung end A kung hindi applicable. So, maliwanag po kapag wala ka ng bagay na hinihingi, ilagay mo lang is NA. And nakalagay na po dito mismo is do not abbreviate. Literal po na capital letters po. So, when you say abbreviate, bawal pong, let's say, sa barangay, i-spell out mo lang siya as BRGY, tas period. Dapat po nakaspell talaga siya as BARANGAY. So, ganun po dapat. Ngayon, dumako naman po tayo sa mismong guide sa pag-fill out ng form. Sa font style po, Arial Narrow po ang naka-auto or naka-default. Sa font size naman, sorry po, 12 ang nilagay ko dyan, pero font size po is 10 lang dapat. Tapos, bold letters po siya. Huwag po tayong gagamit ng underline at hindi din dapat ito naka-italic. So, bold letters para mag-stand out yung sagot mo among the other letters or texts na nandoon. Tapos, pagdating naman po sa alignment, ang usual na ginagamit ko ay left align and center align. Hindi pa po ako gumagamit ng right align. Ngayon, ready na tayo. Dumako na tayo dito sa mismong form. Make sure po na revise 2025 yung form na ginagamit ninyo. Otherwise, baka i-reject din yan. Kaya please make sure na yung latest na PDS po ang fill out na ninyo. At hindi ko na i-discuss itong warning kasi yun na yung sinabi ko sa very first part. So, mag-start na tayo dito sa personal information. So, fill out na lang natin siya ng surname, let's say Pasqua. Then, sa first name naman, Divina. Middle name is Reyes. Lahat po ng information na nilagay ko dito ay katang-isip lang. Sa name extension naman, hindi siya juniora or seniora. So, NA yung nilagay natin. As you can see, naka-bold letter siya, naka-left align, and also capital letters lahat. So, sa date of birth naman, yung format na ginagamit ay day, month, and year. So, ang ginamit natin dito ay October 10, 1997 as a sample. Tapos sa citizenship naman, if holder ka ng dual citizenship like American citizen ka rin, then you can do that sa right side. Pero kung hindi, check mo lang yung Filipino. Tapos, leave it blank na lang sa the rest. Now, sex at birth, either male or female lang po. So, since babae si Divina, female yung nilagay natin dito. Pero kung ikaw, let's say, gay ka, I respect you, pero hindi female ang pipiliin natin, kundi male kasi yun yung sex mo nung pinanganak ka.
Sa civil status naman, piliin mo lang kung ano yung status mo currently, single, married, widowed, or separated. Nilagay ko dito single kasi personally single ako. Pero sa sample natin mamaya is married siya kasi may asawa akong nilagay doon. So, pasensya na kayo. Dapat married yung chinek ko. Anyway, pagdating naman sa height, dapat naka-meter siya. So, kung naka-feet yung height ninyo, convert nyo na lang yan sa meters using Google. And as you can see, in-spell out ko talaga yung meters. Hindi lang siya M. Pati yung weight na in kilogram, dapat naka-spell out din yung buong kilograms. So, 60 kilograms siya. So, ang tangkad niya para sa height niya, no? Pero this is just a sample, ha? Now, pagdating naman dito sa residential address, fill outan mo lang yung kailangan, like house number is 25, street is Paligaya Street, barangay is Barangay Balara, and then city or municipality is Quezon City, and then the zip code is 1112 as an example. Now, hindi na natin nilagyan ng NA yung province, pati yung subdivision or village, kasi wala naman or hindi naman yan part ng address, and that is understood. Dumako naman tayo dito sa blood type. Yes, pati blood type natin, dapat alam natin. Just in case hindi mo alam yung blood type mo, kagaya ko dati, ang nilagay ko ay O+, dahil yun po ang universal blood type. Kung gusto mong ipa-check yung blood type mo, merong way para makuha iyon, which is magbabayad ka, I believe nasa 100 to 150 pesos. Kung gusto mo naman ng libre, pwede kang mag-donate ng dugo. So, ako kasi nag-try ako mag-donate ng dugo twice. Hindi yun successful, pero nakatulong para malaman ko yung blood type ko. Kasi nilalagay ko talaga usually is O+, pero lately ko lang nalaman na B+ pala yung blood type ko. So, you can also do the same. Hindi naman sila super strict dito, pero mahalaga pa rin kung alam natin yung ating blood type. So, mag-proceed tayo dito sa ating mga ID numbers, no? Umpisahan natin sa UMID ID numbers. ID number. Katang-isip lang yung mga nilagay kong numbers dito ha, kasi hindi talaga siya legit. So, lagay natin yung Pag-ibig ID number, PhilHealth ID number, PhilSys number or PSN number. Actually, isa to sa mga nabag or update sa 2025 version ng PDS, pati na rin yung T number. Sa agency or employee number, NA yung nilagay ko since wala noon. Pero kung meron ka, then make sure to put the details. And make sure pala na meron ka ng mga numbers or ID numbers na to. Dapat ready ka when you apply. So, sa permanent address naman, as you can see, similar lang to sa current address na naandun kanina sa unang fill outan ko. Pero there are cases kasi kagaya ko kung saan meron akong current address dito sa Quezon City at meron din po akong permanent address sa probinsya. So, pwede namang parehas yung current address mo sa permanent address mo at pwede ring magkaiba. So, same lang nilagay ko, 25 Maligaya Street, Quezon City, 1112. Nakalimutan ko nang ilagay yung name ng barangay, pero yun pa rin yun, Barangay Balara pa rin as an example. Sa telephone number naman, hindi tayo lahat merong telephone number unless meron tayong mga phone plans no, na merong built-in na telephone. So, NE na lang nilagay natin. Sa mobile number, lahat naman tayo may cellphone for sure. Pati na rin sa email address. If any lang nakalagay dito, pero I highly recommend na dapat meron kang email address kasi ngayon talaga digital age na tayo at karamihan sa communication ay hindi lang via text kundi pati email na rin. At kung napapansin mo, nagkukulay blue talaga yan siya kapag nag-type ka ng @gmail.com, just in case nagtataka ka bakit hindi siya black kagaya ng ibang nakikita mo sa screen ngayon. Okay, now proceed naman tayo dito sa number 2, which is yung family background. Sa sample ko kanina, single pero married talaga yon dahil may nilagay akong spouse's surname. So, ibig sabihin may asawa. Ngayon po, maraming nagtatanong sa akin, partner pa lang po kami, live-in partner pa lang po kami, pwede ko po bang ilagay yung partner ko as my husband? The answer is no po. Masasabi lang na mag-asawa kayo kung kasal po kayo either si civil wedding or church wedding po. So, kung kasal po kayo, ilalagay mo lang yung surname ng asawa mo, yung first name niya, yung middle name niya, and also,
kung junior or senior siya. Occupation, site engineer as an example. Name of the company, DMCI Design and Build Incorporated. Business address, lagay lang natin yung entire address ng company nila. Google search mo lang kung hindi mo alam. And also yung company telephone number, usually nasa website po nila yan. Now, sa father, surname mo naman, apelido ng tatay mo, first name ng tatay mo, middle name ng tatay mo, and also kung merong name extension yung tatay mo, junior ba siya or senior ba siya. Now, dito sa mother's maiden name, ang pangalan po ito ng iyong mama nung dalaga pa. Dalaga pa siya. Okay, so start tayo sa surname ni mama mo nung dalaga pa siya. De Jesus, sa first name niya, Teresa, tapos sa middle name niya. Yan yung sample po na atin. Okay, medyo maraming nilagay akong tawag dito, mga pangalan, no? Pero hindi naman kayo tingin ko malilito pagdating sa sarili niyong pangalan po. So, dito naman sa name of children, dahil nga married at may asawa yung sample natin, may anak na rin sila. For example, isa pa lang yung anak nila. So, ililista natin yung full name, Samantha R. Pascua as an example. So, kung meron po kayong more than one child, then ilalagay po natin yan lahat. And yung date of birth po nila, ang format po ulit ay day, month, and year po. So, wag po tayo magkakamali. Minsan kasi nababaliktad natin yung month and yung date. So, wag po nating, wag tayong malilito. Now, pwede kang mag-continue sa separate sheet nga pala, just in case more than 10 yung anak mo. Proceed naman tayo dito sa educational background. So, as you can see, merong nakalagay na level, name of school, write in full, basic education, degree or course, write in full then, period of attendance from what year to what year, highest level or units earned if not graduated, year graduated, scholarship or academic or honors received. So, umpisahan natin sa elementary. Sample is Kalipatan Elementary School. Basic education, of course, is primary education. And dapat po alam natin yung what year tayo nag-umpisa, hindi lang yung year, kundi pati yung month and yung date kasi yun po yung mismong nakalagay sa format. So, balikan po natin yung mga card natin nung elementary po tayo. So, dito sa highest level or units earned, NA po yung nilagay natin since graduate po tayo. Pero kung hindi ka graduate sa school na to, then pwede kang magdagdag ng additional na row or column, tapos ilagay mo yung school mo na isa pa, okay? Then, lagay tayo dito sa year graduated ng 2009. And sa academic or honors received naman is third honor tayo. Kung meron kang mga ganito, make sure na ilagay mo kasi importante din yan. Parang pabibo rin yan na, honor student pala siya nung elementary siya, 'di ba? So, malaking bagay din 'yan. Moving on sa secondary naman, San Jacinto National High School yung sample, secondary education syempre, then period of attendance is yung year kung kailan ka nag-grade 7 hanggang sa nag-grade 10, ganyan, kung junior high school man yan, tas year graduated at 2014, tapos third honor ka. Kami kasi dati third honor, ganyan. Pero ngayon with high honor na yata, no? So, yon. Sa vocational or trade course naman, NA lahat ng nilagay ko kasi bihira lang naman ang kumukuha ng vocational. Pero kung ikaw vocational, kinuha mo, lagay mo na lang. Sa college naman, Far Eastern University yung sample. Yung course niya is Bachelor of Science in Office Administration. Tapos year of attendance is itong kung kailan siya nag-first year college hanggang sa nag-fourth year college. Dapat alam natin yung eksaktong date. Tapos NA sa highest level kasi graduate siya noong 2018 and wala na siyang honor this time. Pero kung naging Dean's Lister ka, pwede mo namang i-indicate yan. Sa graduate studies, assuming na hindi na nag-graduate studies, and NA na lang din natin lahat ng boxes na yan. Okay, pero kung nag-graduate studies ka, for sure you can include that. Then, huwag po natin kalimutan ang ating signature. Perma po natin kapag handwritten and then e-signature naman kapag online. And also, wag din po natin kalilimutan ang petsa kung kailan natin ipapasa ang ating PDS.
And as you can see po, page 104 po ito. So, 4 pages po ang ating PDS. Bali, 2 pages po siya ng long na bond paper, back-to-back po. Okay? So, hindi po 4 na bond paper ha, 2 pages lang. So, 4 naman, number 4 is civil service eligibility. Ibig sabihin, nakapaloob dito yung ating mga eligibility. So, kung meron kang CES, CSEE, career service, may board exam passer ka ba, bar exam passer, meron ka bang naipasang special laws, ganyan, isulat mo yan siya dito. So, dito, yung sample natin is career service eligibility, professional, tapos yung rating mo, yung average mo, tapos date of examination, lagay mo na rin, tapos yung place of examination, hindi mo kailangan ilagay yung buong address, kahit yung city lang, okay na. Tapos, kung license lang naman, if applicable, lagay mo yung license number. So, NA lang to. Tapos, valid until NA din kasi wala namang expiration yung eligibility ng professional level. Pero kung PRC license ka, ganyan, ilagay mo na lang din. Then, continue to a separate sheet kung kailangan. Let's say, marami kang eligibility, no? So, kung sa professional level eligible ka, pwede mo rin ilagay yan for sure. So, dito naman tayo sa number 5, sa work experience. Marami akong na-encounter na tanong dito. So, ang sabi dito, include private employment. Ibig sabihin, kung employed ka sa private institution before, yes, you can include that. Start from your most recent work. Ibig sabihin, yung pinaka-latest mong work, yung una mong ilalagay, hindi yung work mo nung 2010, kundi yung work mo recently. Tapos, ilalagay po natin yung description of duties natin sa work experience sheet, kaya dapat naka-attach po talaga yan. May video po ako nung work experience sheet. Kung hindi mo pa napapanood, i-link ko yung video na yon sa description box and sa comment section na rin. Alright. So, dito tayo mag-umpisa sa inclusive dates, no? So, ang format dito is date, month, and year din, kagaya nung kanina. So, dapat tanda talaga natin kung kailan tayo nag-job offer or nag-contract signing. Tapos, nilagay natin dito is present. Ibig sabihin, actually working pa rin siya. Pero kung resign ka na, then of course, ilalagay mo na lang din yung last day mo sa work. Okay? So, dito naman sa position or title, write in full, do not abbreviate daw. So, Human Resource Officer. Instead na HRO lang ilagay ko, in-spell out ko talaga yung buong title ko. So, sa department, agency, office, or company, hindi mo kailangan ilagay lahat ng yan. Mamili ka lang. So, in this case, department lang yung pinili ko. So, Human Resources Department yung nilagay ko. Sa status of appointment, kasi ang tagal ko na 2018 pa ako doon. So, regular na ako at this point. Pero let's say contractual ka, then you can include that or put that. So, government service ba yan? Yes or no? So, why? Kung yes or no daw. So, spell out pa rin natin dahil bawal nga daw mag-abbreviate. So, YES pa rin yan. And kung no naman, then NO. Okay. Now, continue ka lang sa separate sheet kung marami kang work at ilagay mo yan sa work experience sheet, okay? Then, huwag kalimutan ang wet signature or e-signature, pati na yung date kung kailan ka magpapasa ng TDS mo. Okay, dito naman tayo sa voluntary work or involvement in civic or non-government or people or voluntary organizations. Basically, kung meron kang mga sinalihang organizations before, kahit ng elementary, high school, and college ka, you can include that. Example, tree planting activity, coastal cleanup drive, feeding programs, at marami pang iba. So, isulat mo lahat yan dahil syempre, sa government, diba, tumutulong tayo sa publiko, kaya mahalaga na meron tayo nito. Sa sample natin is feeding program for kids and elderly. Inclusive dates natin is October 10, 2024 to October 10, 2024. Isang araw lang siya. So, number of hours natin is 8 hours. And then, position or nature of work is, lagay natin server. Ngayon, pwede nating tanggalin na itong mga columns na to just in case isa lang pala yung iyong involvement sa voluntary organizations. Pero kung marami, you can use a separate sheet or add ka na lang ng rows and columns. Okay. Dito na tayo sa number 7 na laging nako-confuse between job employment and then yung learning and development, L&D, interventions or training programs attended.
Ibig sabihin, ito po yung mga OJT natin, ito yung mga trainings na inattenda natin nang nag-aaral pa tayo sa school. Yung employment po kasi, usually, involvement po niyan yung job offer, yung contract signing, pati na rin yung certificate of employment and kung regular ka ba. So, kung wala ka nun, ibig sabihin, nagpo-fall yung meron kang yan sa training. So, sample natin dito is Office Management Training from May 15, 2025 to May 15, 2025. Number of hours is 8 hours. Then type of learning and development, managerial, supervisory, technical. Pinili natin is technical. Pero kung related yun sa administrative, then you can put that in for sure. Daw conducted or sponsored by, lagay mo daw in full, Human Resources Department pa rin. Or you can put your company name. So, continue na, separate sheet mo lang. Then, number 8, other information. Mahalaga din tong other information na to. Tinitingnan din to. So, ilagay mo yung mga special skills and the hobbies na meron ka. Hobbies, ha? So, kung nagpipaint ka, nagdo-drawing ka, nagpo-public speaking ka, maganda yung communication skills mo, computer savvy ka, meron kang organizational skills, anything na meron ka that makes you special, and make you stand out, then include that. Sa non-academic or non-academic distinctions or recognition naman, any award or rewards na meron ka, let's say, for example, Perfect Attendance Awardee, Top Officer of the Year 2025, you can include that. Sa membership in association or organization, let's say inside your company, meron kayong organization na sinasalihan, you can include that. Pero kung wala naman, naglagay na lang ako ng NA kasi wala akong naisip at this time. So, lagay ka ng wet signature and then signature, wag mo nang kalilimutan yan. Pati na rin syempre yung petsa kung kailan ka magpapasa ng PDS mo. Okay. Now, moving on na tayo sa 4th page na tayo. So, may mga sasagutin lang tayong tanong. Babasahin ko to isa-isa. So, sabi dito, number 34, are you related by consanguinity or affinity to the appointing or recommending authority or to chief of bureau or office or to the person who has immediate supervision over you in the office, bureau, or department where you will be appointed? A, within the 3rd degree. B, within the 4th degree for local government unit career employee. So basically, related ka ba o kadugo mo ba yung tao na mataas ang posisyon sa company nyo? Let's say, siya yung magiging boss mo dyan sa work mo. Mag-yes ka doon. Pero kung hindi mo naman kaano-ano, hindi related sa'yo, then check mo na lang yung no, no. Tapos sa give details, lagyan mo lang ng NA. Kasi ayaw natin na maglagay tayo ng blankong ano. So, have you ever been found guilty of any administrative offense? Kung nakasuhan ka na ba? No, kung hindi pa, lagyan lang natin ng NA. Have you been criminally charged before any court? Okay, nahusgahan ka na ba sa korte, 'di ba, na may ginawa kang karumal-dumal, for example. No lang kung maayos yung NBI clearance mo. And date filed, lagyan na natin ng NA, lagyan lang natin ng NA sa status of cases. Pero kung meron, be honest and sabihin mo lang. So, halos same lang yung last na to, yung pangatlo na to. Have you ever been convicted of any crime or violation of any law, decree, or ordinance, regulation by any court or tribunal? No lang and NA kung malinis ang ating konsensya. Or syempre, wala talaga tayong ginawang masama. So, number 37, have you ever been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement, draft from the rolls, dismissal, termination, end of term, finished contract, or phased out or abolition in the public or private sector. No, yung nilagay ko dito, and NA, kasi sa sample ko po is hanggang ngayon employed pa rin siya. So, first job niya yun. So, technically, hindi pa siya nag-resign. Pero, sa personal kong buhay, mag-yes ako dito kasi nag-resign na po ako sa previous job ko. So, yung ilalagay mo lang dito sa yes, give details is, lagay mo lang resigned. 'Di ba? Ganun lang. Alright, so number 38, have you ever been a candidate in a national or local election held within the last year except barangay election? So, sumali ka ba bilang kandidato sa national or local election within the last year except sa barangay election? No kung no, yes kung yes, at NA kapag no.
Have you resigned from the government service during the 3-month period before the last election to promote or actively campaign for a national or local candidate? Nag-resign ka ba sa trabaho mo para mag-promote ng kandidato? No kung no, and then yes kung yes. Pero I personally wouldn't do that, no? Have you acquired the status of an immigrant or permanent resident of another country? So, let's say dual citizen ka nga, then yes ka. Pero kung no, no mo lang, and then NA. So, pursuant to Indigenous Peoples Act RA 8371, Magna Carta for Disabled Persons, RA 7277 as amended, and expanded Solo Parents Welfare Act, please answer the following. Are you a member of any indigenous group? So, kung member ka, just click yes, no kung no. And then, if yes, specify mo lang. Are you a person with disability? PWD po ba kayo? Kung yes, admit it, and then include your ID number. Pero kung no naman, lagay mo lang ng NA. Are you a solo parent? So, single parent po ba kayo? Kung oo, then make sure to put yes and lagay mo yung ID mo, and then no and NA na lang din kung hindi. Okay po. Alright, so we're almost done. Dito na tayo sa references or character references. Dito, make sure na hindi kayo related by consanguinity or affinity to applicant or appointee. So, dapat hindi natin kadugo. So, yun nilagay natin dito. As you can see, hindi natin ka-apelyido. So, clearly, hindi natin kadugo itong mga to. Si Mariel Castro, Lolita Mendez, pati si Carlo Aquino ay nadamay, nasali natin. Si Mariel, taga Quezon City, nandyan yung contact number niya. Si Lolita, taga Makati, nandyan yung contact number. Si Carlo Aquino, taga Malabon, and ito yung contact number niya. Pwedeng email address and contact number, pwedeng email lang, or pwede lang number lang. Yun. Yun siya. Pwedeng both. Then, dito sa 42 declaration of oath lang to. So, I declare under oath that I have personally accomplished this personal data sheet, which is a true, correct, and complete statement pursuant to the provisions of pertinent laws, rules, and regulations of the Republic of the Philippines. I authorize the agency head or authorized representative to verify or validate the contents stated herein. I agree that any misrepresentation made in this document and its attachments shall cause the filing of administrative or criminal case or cases against me. Kaya dapat po talaga personal nating pinifill out yung personal data sheet kasi dapat po ang nilalagay nating details doon ay accurate. I would love to help sana, pero kasi baka kapag naglagay kayo ng maling information sa akin, mapunta yung damay. So, etong video na to, I hope makatulong po sa inyo. Alright, so dito naman tayo sa passport size ng picture. Dapat unfiltered, ibig sabihin hindi siya edited ng AI. And digital picture, ibig sabihin kinuha po ito ng camera or cellphone po natin, hindi yung pina-generate lang natin sa AI. And dapat within the last 6 months po natin na picture, hindi yung 10 years ago pa. Sa government-issued ID naman, please gamitin natin is yung primary ID, wag po yung secondary ID like yung PhilHealth ID. So, government-issued ID na napili ko po is yung UMID ID dahil primary ID po ito. Tapos, nilagay lang natin yung ID number na katang-isip lamang po at yung place of issuance which is Quezon City, Metro Manila. Okay, dito naman tayo sa signature, sign inside the box. So, dyan ka lang pipirma sa loob ng box at yung date accomplished is April 6, 2026. Sa right thumb mark naman, usually sa office to kung saan ka mag-a-apply ilalagay. Or pwede rin sa pagpapanotaryuhan mo kung magpapanotary ka. Pero, I believe yung notary po ay hindi po para sa mga new applicants. Usually, para po ito sa mga, tag ito, mapoprovote. So, correct me if I'm wrong with that. So, itong portion na ito po ay para sa notary. So, kung hindi ka naman magpo-notary, then you can just skip this part, no? So, subscribe and sworn to me this, yun, lagay mo yung date, tapos personal administering oath, lagay mo lang. And yeah, that's it. So, I hope I was able to answer everything, like lahat ng mga tanong po ninyo, sana nasagot ko. And thank you so much for watching. Best of luck sa yung job hunting. Until next time.